second day na ng Al-Ula adventure namin and sobrang napagod kami sa tomb hopping namin kahapon. But sulit din naman. Now, papunta na kami sa isang napaka-extraordinary na coffee shop. And ito yung Harat Viewpoint Cafe. Ngayon, medyo chill-chill lang kasi hindi kami yung magtutour kung saan yung may mga tombs, hindi. Ang gagawin lang namin guys, pupunta lang namin yung mga sikat na mga destinations or tourist spots dito sa Al-Ula. And first, sa listahan namin is yung and ditong part talaga sobrang hindi ko na kinaya. Kasi sabi ko, hala, Diyos ko, ba't ako nasa harapan? Ang lakas naman ng loob ko na magpaharap pa. May takot nga ako sa heights. And Diyos ko, ilang metro lang or ilang centimeters lang guys. Bangin na. Yun lang talaga yung weakness ko. Pero yung iba kong mga kasamahan, as in sobrang tapang, tapos sinasabihan nila ako, no, you have to face your fear. Upon hearing the sound of the bus, talagang matatakot ka. Hindi ka talaga mag-chill lang na manunood lang sa view. No, Diyos ko Lord. Especially na nasa harap ako. So, talaga yung pressure tsaka yung takot is nasa akin. Kasi hindi ako sanay na ganoon kataas ang tinatravel. Dito talaga ako kinabahan kasi sabi ko, oh my God, baka dumiretso. Tsaka iba na yung ilaw na nakikita ko. Oh my God, grabe na yung kaba ko, promise. Pero thanks God lang talaga kasi yung driver as in expert sa mga ganitong liko-liko. And tsaka yung naiisip ko na baka may kasalubong kami. Kasi grabe na yung acceleration nung sasakyan. So baka if ever na may makasalubong kami and mabilis din yung pagtakbo, Diyos ko, nakakatakot lang. Ayoko nang bumalik sa mga ganitong daan. And ditong part na to, pa-reach na namin yung patag na area. And talaga mafe-feel mo talaga na, ay salamat at narating din namin yung pinaka-patag. Tsaka straight na kasi to, so yun lang yung area na medyo delikado. And advice lang, if gusto nyong pumunta sa cafe na to, if there is booking website, mas okay na if mag-register first kasi hindi kayo matulad sa amin na when we go there, it's closed. So, sayang lang yung pinunta nyo if ever na close. But, technically siguro, open to by 4 p.m. or mga before sunset kasi yung view if sunset talagang the best. Yung ambience if ever na nandito kayo, coffee, tapos holding hands while the sun is down, charot. Yun lang yun. So, eto nga ang Harat Viewpoint. So, napasok na kayo dito sa entrance na to and yung bubungan is yung 360 degrees view ng Al-Ula. Ito yung mga upuan niya na pwede din kayong mag-shisha pero kasi hindi naman tayo ganun ka-fan ng shisha, diba? And doon sa taas, guys, nung una kong nakita yung view, akala ko lang yung mga mountain or mga rock formations lang. But little did I know, tatanaw na pala yung mga mud houses and yung mga old na mga pamamahay nila. And you will appreciate talaga yung lugar. You know, if you can notice, yung parang mga mud houses dun banda sa isang mountain na nakapalibot. Tapos may mga bagong bahay sa katabi. Talagang makikita mo talaga yung progress ng lugar kasi dinidevelop na ngayon ng mga government officials itong lugar na to as a tourist spot. And few minutes lang, umuwi na kami. And then, I saw this rock formation na parang sabi ko, bakit parang
parang nafe-feel ko na parang tao siya. Yung nakatayo siya, tapos nag-guard. Parang siya yung nag-guard ng buong lugar. Yung imagination ko talaga sobra that time when I saw this. And naabutan na nga kami ng sunset, guys. So, we decided na pumunta sa Shalal Cafe. At first, akala ko ano to? Parang surprising na hindi ko alam. Kasi actually, sabi ko, I have to be mindful sa mga lugar. And I have to discover it by my own eyes. Kaya hindi ako nag-research or what before nang pumunta dito. Sabi ko, okay, just surprise me. Kaya, oo nga, na-surprise nga ako, guys. Kasi, grabe, coffee shop sa loob ng kuweba. And akala ko joke-joke lang. Hindi lang, few kilometers lang away from the main road, no? Kung saan kayo nag-park. Pero hindi, guys, grabe, ang layo. Sobrang layo nung coffee shop. As in, yung literal na talaga na Alice in Wonderland talaga siya. Pero, what I really appreciate with this place is, yung parang feeling mo, ibang experience naman. Kasi usual lang yung coffee, tapos table. Pero eto, grabe, may adventure muna before mo ma-reach etong coffee shop na to. And for me, that's 100% okay. Though, yung mga in-offer nila is usual lang yung mga coffee, cappuccino, karaki, and meron din silang shisha, syempre, kasi nakaugalian ng mga Arab na mag-shisha. And for us, bahala na kahit yung parang regular lang na taste ng coffee yung ino-offer nila sa akin kasi mas importante yung view tsaka yung kasama mo. So para sa akin, naging the best siya kasi marami kami at saka na-enjoy namin. And pumunta din kami sa Elephant Rock. Hindi kami pumunta ng morning kasi sabi ko, mas ma-appreciate mo yung Elephant Rock if night kasi marami siyang pakulo and ma-appreciate yung ang figure talaga ng Elephant Rock sa gabi. So we decided na sa gabi na lang kami pumunta. Kasi maiba naman, di ba? And then after ng Elephant Rock, pumunta kami sa Old Town. Doon kami tumagal. Bale, pagpunta namin doon, meron kang sasakyan na naman na golf cart. Di ba? Iba yung mga sasakyan nila dito. Di pa golf cart. Tapos iba din kasi babae yung nag-drive. So, yun na nga, na-reach na namin yung Old Town. Tapos, ito may shops, maraming shops na nagbebenta ng mga jewelries, mga figurines, tapos yung mga nahuhukay nila ng mga gems. Kita nyo, meron pang ang jade na bato. Hindi ako sure if emerald na stone to. Ito yung tinatawag nilang jade na bato. Pero hindi siya yung very shiny. And basta marami silang mga binibenta dito. And guys, as you can remember, meron na binibigay yung mga tourist guide na mga baso, di ba? Katulad ng mga basong to. And take note guys, ang presyo 180 riyals. So nga sabi ko, oh my god, kung alam ko lang, sana dinala ko man lang kahit isa doon. Ay, joke lang po. Hindi naman po, tinutuo. Anyways guys, marami ditong mga crafts na pwede nyo bilhin. Yung mga souvenirs, dito nyo din mabibili. Ito yung mga magnet, tsaka basta marami silang binibenta mga souvenirs. And siguro mas mabuti if winter kayo pumunta kasi ma-appreciate nyo yung lugar if morning. At night naman, may iba naman siyang atake kasi if night ka pupunta. Katulad ng ginawa namin ngayon, pumunta kami dito sa Old Town gabi. So, parang hindi namin nakita yung ibang mga showcase ng mga ibang store. So, much better siguro if winter kayo pumunta and mga around sunset, yung mga ganun, para doon may ibang atake din. Kasi if night, limited lang yung makita nyo. If you're new to my channel,